dito na po ay lubuson ko na pong niyakap ang pananampalatayang Islam. Dahil sa banal na Quran, siya mismo po ay nagpakilala. Ang sabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innani ana Allah, la ilaha ana Allah. Fa'budni wa aqimis salati li dhikri. Sa malapit na kahulugan, mga kababayan, ang sabi doon, ako si Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin, maliban ako, at kayo ay mag-alay ng pagdarasal bilang pag-aalala sa akin. So, alhamdulillah, nung mabasa ko po itong talatang itong mga kababayan, mga kapatid, lubusan ko na pong pinasok ang pananampalatayang Islam at doon na po ako shahada o nagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha ng lahat ng sanlibutan, at ako din ay sumaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling propeta at sugo, at ako din ay sumaksi na si Propeta Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay ang kanyang propeta lamang at sugo. So ito po, mga kababayan, mga kapatid, patunay na kung sino ang sinasamba na mga Muslim, ito po ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Napakataas po ang respeto ng lahat ng mga Muslim mula kay Adan na ang unang nilikha hanggang sa uling tao na mabubuhay dito sa mundo. Siya po ay dapat kumilala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ayaw man niya sa hindi. Ito po ay papatunayan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipaparating ito sa buong mundo. Mararapat po na sa pananampalatayang Islam na wag po dapat tayong manira sa ating dakilang tagapaglikha. Ito po ay napakalaking kasalanan, nasisiraan mo ang Diyos. Maging ibang relihiyon, bawal po sa ating mga Muslim o mga mananampalataya na siraan natin ang Diyos ng mga hindi Muslim. Dahil sa kadahilanan na itinuro sa atin ng ating propeta sallallahu alaihi wasallam na baka siraan din ang ating Diyos kung tayo ay maninira ng Diyos ng mga hindi Muslim. So napakalinaw po, mga kababayan, mga kapatid, naway itong aming pinapamahagi dito ay maging aral na din sa inyo, sa ating mga kababayan, na sana po magkaroon tayo ng kaalaman bago tayo po gagawa ng isang hakbang na ating pagsisisihan sa bandang huli, na ito po ating palang nasabi ay kasalanan po ay at kalapastangan sa pananampalatayang Islam. So ano naman po ang kabutihan kung ikaw naman ay papasok sa pananampalatayang Islam? Napakarami pong kabutihan, mga kababayan, mga kapatid. Naway kapulutan natin ng aral. Una, na kabutihan, pag ikaw ay pumasok sa pananampalatayang Islam, ikaw po ay nagkakaroon ng personal na connection sa iyong dakilang tagapaglikha. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ito pong reliyon, ito lang po ang reliyon sa buong mundo na ikaw lang ang nagmamayari. Allahu Akbar. Saan ka man mapadpad, saan ka man mapunta, dala-dala mo po itong reliyon na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito po nagkakaroon ka ng personal na connection sa Kanya bilang pagsamba. Sa Kanya dapat lang tayo sumamba at humingi ng tulong, at Kanya tayo didinggin anuman ang ating hihilingin.
mga kababayan, mga kapatid, ang kabutihan ng pagpasok sa pananampalatayang Islam, dito na po natupad kung bakit po tayo nilikha dito sa mundong ibabaw. Marahil ang ating mga kababayan, ang kanilang plataforma o plano sa buhay, mga pangarap, unang-una na dito ay ang makapag-ipon tayo ng salapi. May pundar natin ang ating bahay, mapag-aral natin ang ating mga anak, at mabigyan ng magandang kinabukasan, at makatulong din tayo sa ating mga kamag-anak. Ito po ay nakatatak na sa ating sarili mula nang tayo ay mapadpad sa ibang bansa. Ngunit, nakakalungkot mga kababayan, mga kapatid, ito lamang ay isang bahagi kung bakit tayo nandito sa mundong ibabaw. Ang pinaka-importante po mga kababayan, mga kapatid, bakit tayo nandito sa mundong ibabaw? Para lamang sambahin natin ang ating dakilang tagapaglikha. Wala na pong higit dito dahil ito po ay pinatunayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ang sabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqtul insi wal jin illa liya'budun. So, hindi ko nilikha ang mga tao at mga engkanto maliban na lamang sa ako ay kanilang sasambahin. So ito po pala ang pinaka-purpose kung bakit dito o bakit tayo nandito sa mundong ibabaw. Allahu Akbar. At pangatlo, nakabutihan sa taong ginabayan sa pananampalatayang Islam, nagkakaroon po siya ng liwanag. Liwanag sa buhay, liwanag sa relihiyon, na itong relihiyon na ito ay sagot sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Allahu Akbar. Ibig sabihin mga kababayan, pag ikaw na ay nakapasok or pumasok sa pananampalatayang Islam, nagkakaroon ko po ng liwanag. Ibig sabihin ng liwanag, kaalaman sa iyong reliyon, at mayroon ka pong pattern or sinusunod o alituntunin ng iyong buhay. Dahil ito pong reliyon ng pananampalatayang Islam, hindi lang po ito reliyon, bagkus ito rin po ay ang panuntunan ng ating buhay. Paano magdasal, paano mag-ayuno, paano magbigay ng zakah, paano pumunta ng Hajj, paano kumain, paano uminom, paano matulog, ultimong pagpasok sa toilet o sa kubeta mga kababayan. Ito po ay hindi iniwan ng pananampalatayang Islam. Allahu Akbar. Lahat po ng aspeto ng buhay ay pinasok na po ng pananampalatayang Islam. Kaya ito po ay nasabi nating nagkaroon ng liwanag ang taong pumasok sa pananampalatayang Islam. Bilang pang-apat, nakabutihan na pag ang tao ay pinasok ang pananampalatayang Islam, nagkaroon po siya ng kaligayahan at kakontentuhan sa kanyang buhay. At ang kanyang saloobin ay mapayapa. Ibig sabihin mga kababayan, kung ikaw na ay ginabayan sa pananampalatayang Islam, nagkaroon ka na po ng katiwasayan sa iyong pag-iisip. Wala ka na pong isipin na kung sino ang iyong sasambahin, bagkus direkta ka na po. Wala ka na pong dadaanan na first party, second party, o third party. Direct na po. Diretso na po ang iyong paghiling. Kaya po nagkakaroon ka ng
katiwasayan sa iyong pag-iisip at kaligayahan. Kaligayahan dahil halimbawa na lamang sa pag-aayuno, may dalawang kaligayahan ang natatamo ng isang nag-aayuno. Yun po ay ang mabibreak niya na yung fast niya dahil kakain na siya, at pangalawa ay makikita niya ang kanyang tagapaglikha. Ito po ay sa darating na paghukom na siya lang ang magbibigay ng gantimpala sa tao nag-aayuno. Allahu Akbar. At bilang panglima sa taong pumasok sa pananampalatayang Islam, anuman ang iyong kasalanan, kababayan, kapatid, ito po ay nabubura. Allahu Akbar. Lahat na maliliit na kasalanan, ito po ay binubura pag ikaw ay pumasok sa pananampalatayang Islam. Ikaw lang at ang iyong tagapaglikha ang nakakaalam nito, at automatic po ito po ay kanyang buburahin sa talaan ng iyong mga ginawa. Allahu Akbar. At dagdag pa dito, yung mga kasalanan ay gagawin niya, o yung masasama ay gagawin niyang kabutihan pag ikaw ay pumasok sa pananampalatayang Islam. At pang-anim, ikaw po ay ang taong pumasok sa pananampalatayang Islam, ikaw po ay may kasiguruhan or kaligtasan sa naglalagablab na apoy. So, pag ang tao pumasok pala sa pananampalatayang Islam, may assurance po siya na siya ay ililigtas doon sa naglalagablab na apoy. Tandaan natin mga kababayan, mga kapatid, ang halimbawa po ng kaparusahan doon sa impyerno na naglalagablab, na ang isang tao na pag kanyang inapakan ang isang bato at ilagay sa kanyang paa, sa tindi po ng init doon, kumukulo po ang kanyang utak. Subhanallah. Tingnan nyo mga kababayan, imagine niyo kung gaano ka tindi ang parusa doon sa impyernong apoy. Yun po lamang ay ang pinakamaliit na parusa. Isang bato na inaapakan, dahil sa tindi ng init, kumukulo po ang kanyang utak. At bilang panghuli, sa taong pumasok sa pananampalatayang Islam at kinilala niya ang tunay na Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, na Diyos ng mga Muslim at Diyos ng lahat ng mga nilikha dito sa mundong ibabaw, ito po ay ang kanyang pangako sa lahat ng kanyang mga alipin na bibigyan po ng walang hanggang buhay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sino man po ang maghangad ng ibang reliyon maliban sa Islam, ito po ay hindi tatagapin sa kanya, at siya po ay mapapabilang sa mga talunan sa araw ng paghukom. Ito po ay babala sa ating mga tagapakinig, ating mga kababayan, mga kapatid, naway nakapagbigay po sa inyo ng paalala. Tayo po ay namumuhay dito sa mundong ibabaw, nagpapakasaya, ngunit alalahanin po natin na mayroon pong kamatayan na nag-aantay sa atin, at itong kamatayan na ito, wala pong makakaligtas dito, at bagkus dapat po nating paghandaan itong kamatayan na ito, naway iligtas tayo sa nalaglalagab na apoy, at kami po ay, ang aming pong ipapamahagi lang dito, kami po ay nagbibigay lamang ng babala at nagpapahayag lamang ng mga mensahe, naway pasukin o alamin nyo din sana
ang pananampalatayang Islam na siyang ilaw ng buhay at makakaligtas sa atin doon sa naglalagablab na apoy.